Ama, napaway na ang galit ng Diyos ng gubat. Tignan nyo, umani na tayo. Siya nga. Ikaw ba ang siyang lumilinang ng lupain ito? Telesforo Juan de Dios? Ako nga po. Bakit? Dahil wala akong kahit anumang kapatan sa lupang ito. Tierra de los Frailes. Ano pong ibig sabihin yan? Indio! Ang lupain ito ay pagmamayari ng korporasyon. Wala ang karapatang kinin ito. Ngunit sa pagkakaalam ko walang nagmamayari ng lupang ito. Kung ayaw mo isuko lupain ito, ay magbayad ka ng buwis! Buwis? Oo, buwis na 30 pesos. 30 pesos? Ngunit, sige, mababayad ako ng buwis. Kung ganon ay mabuti. Tayo na. Magpaumanhin ka na. Sa isang taong pakikipag-usap, ay gugugol ka ng makasampung dami ng ibabayad mong buwis sa paring puti. Marahil ay ipagmimisa ka pa nila bilang ganti. Ngunit 30 pesos ang hinihingi nila. Ipagpalagay mo na lang na ang 30 pesos na iyon ay natalo sa sugal o nahulog sa tubig. O kaya na may sinakmal na lamang ng buwaya. Clown ay nagkatotoo ang pangarap ni Tales na kapag patayo siya ng bahay, ang pinakamalaking bahay sa pagitan ng bayan ng Tianjin at San Diego. Kahit na hindi ko na ipagbili ng malaki ang mga asukal napagpatayo pa rin tayo ng magandang bahay. Napakaganda. Ito ang pinakamalaking bahay na nakita ko sa pagitan ng Tianjin at San Diego. Ito ang bunga ng lahat ng paghihirap mo, anak. Hindi kayo naghihirap. Hindi ng aking mag-ina. Nga pala, pagdesisyonan kong pag-aralin ng inyong mga apo. Ano ho sa tingin nyo? Napakagandang ideya. Tiyak na matutunan ng mga bata. Kuya Tano, maligay ka naman! Tama. 14 na taong gulang ka na. Ay bilis naman ng panahon. Binata na ang apo ko. Ama, magkano ba ang Amerikana? At Pietrong sombrero, nagaya ng sa tagatid ng balita. Bakit mo naman itanong? Gaano po dapat ang ihanda ng isang kabesa de barangay para sa mga gastusin? Anak, hindi kita maintindihan. Napagkaisahan kasi akong maging kabesa de barangay. Kaya nga pinaghahandaan ko na yun. Ando't napakagandang balita niyan, Ama. Bungayan ng iyong paghihirap. Ngayon may dalawang dahilan na tayo upang magsaya. Bakit hindi kaya masaya? Dahil napakahirap ng tungkulin na yun. Talaga siya. Pero ngayon masaya na ako at masaya kayo. Isa pa. Itong regalo ko sa'yo, Tano. Maligayang karawan, anak. Salamat. Tama. Kailangan ko pa bang bayaran ng mga buwis ng mga tao ito? Kung hindi lumipat patay na ang mga yun. Ngunit ayoko naman makabangga ang mga praile at ang pamahalaan. Kaya siguro babayaran ko na lang miski galing sa aking bulsa. Anak, magpaumanin ka.
ipagpalagay mo na lang na ang mga kamag-anak ng buhay ay sumama sa kanya. Saan ba si Huli? Mahal na Birhen, nais ko pong makapag-aral. Naway pahintulutan ninyo. Huli! Huli, anak! Po! Ano po yan, Ama? Sa isang taon na magsasaya ka na mahaba. Mag-aaral ka sa Maynila. Katulad ng mga dalaga sa bayan. Katulad ni Basilio. Talaga, Ama? Hayaan niyo at patuloy kong hilingin sa mahal na Birhen na matupad ang inyong hiling. Bakit ganun? Umaas na naman ang hinihingi nilang buwis. Ba namat lahat ng mga bigas ay napunta na sa talyase? Nakakayamot! Aking lupain. Mga praile. Ama! Ama! Hindi! Napakatas na inyong lagnat, Ama. Ang mga praileng yun, nagpadala nga sila ng taong angkin sa lupain ko. Magpahinga na lang po kayo, Ama, at baka lumala pa ang inyong sakit. Hindi ako magbabayad ng buwis miski kalahati nun. Ibibigay ko lamang ang lupang ito sa unang taong magdidilig ng dugo ko sa lupang ito. Isang taong nanalo sa usapin, hindi kailanman matitira na maski baro sa katawan. Kayong lahat, Ama, galing sa lupa at pinanganak ng walang balot. Kaya kung walang may papakitang katunayan, mga prailing to, ay hindi ko ibibigay ang lupang ito. Naglingkod at naglilingkod ako sa hari ng aking mga salapi at pagawa. Kaya ngayon, humihangi ako ng katarungan at mapapasakin yun. Bahala ka! Maraming tulisan na nagkalat. Kailangan ko protektahan ang aking lupain at ang aking sarili. Magandang umaga po, Padre. Walain kayo ng Diyos. Ang isang ito'y hindi biro. Taas siyang baliw. Pinaglilibot sa kanyang lupain. Hindi ko na masasamsam ang kanyang mga ari-arian. Hindi na! Hindi na! Yan si Kagaya Santales.